Hello, Melgoers all over the world! O, di ba? Para ako si magandang lumalabas may kawayan, umamin kayo. Nandito na po tayo sa may Kyoto, Japan! And in this episode, samahan niyo po yung journey namin from Osaka. Simple lang ba siya? Or mahirap siya? Nagkandaligaw-ligaw ba kami? At para siksik ang episode na to, iro-room tour din namin kayo dito sa aming hotel. Ito ang Hotel Briller. And it's only 2,500 pesos lang a night. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman kayo Bayakluk, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! It's a sunny morning here in Osaka! Yes! And today we are going to Kyoto! So, samahan niyo po kami sa journey namin papunta sa Kyoto. So, another new place na naman to explore. So now, ang alamin natin kung paano kami makakarating ng Kyoto. Kagabi lang ulit kami nag-research. Ganun lang naman yun. And then, syempre, bibigyan din namin kayo ng idea about accommodation. Yung mapapag-stayan namin, ipapakita namin sa inyo para lang just in case pupunta kayo, di ba? Meron na kayong idea. So guys, hindi naman yung tao dito. Oh. Daming tao. Nandito kami sa may Dotonbori. Ay nako, nakakamiss. At 10 AM, ganyan karami yung tao. At ang daming kumakain na din here. Daming tao. Japan, lahat ng kainan pinipilahan. Ganun. Ganda. We will miss Dotonbori. Just go, we will miss. Tapos hindi masabi ng maayos yung pangalan ng lugar. So, are you excited for Kyoto? Siyempre. Hindi pa man meron na kagad siya gustong puntahan yung merong Torii Gates na kulay-pula. Orange red. Orange red ba yun? O basta yun. Tapos natanong ko, ano pangalan ng temple na yun? Hindi niya naman alam. Ayan, research na ng research. Nag-research ako yun. Oo. So, gano'n lang naman yun. Research lang tayo ng research. So, tara na. Tapos nakita ko rin na tawag sa kulay niya. Ano? Mervillion. Wow! O, diba? Pero kaagad pa baon sa Enzo. But anyway, sa mga susunod na vlog yun. So, today, mag-concentrate lang muna tayo kung paano ba makakarating from Osaka to Kyoto. And then, yun nga, yung pag-i-stayan namin. And then, let's see kung ano pa yung pwede nating magawa. We're here. Nandito na tayo sa may JR line ng Osaka main station. So, it might be overwhelming and confusing. Pero kung lagi nyo tatandaan, just in case, hanapin nyo lang yung JR lines na Central Gate. So, kami, yes, naligaw din kami, pero nahanap lang namin siya through Google Map or magtanong-tanong kayo, ano, JR lines Central Gate. And then, kapag nagtanong kayo, sabihin nyo, pupunta kayo ng Kyoto. Dito tayo sa may platform 8 kasi rapid train siya. Sakto guys, so it's 11:08. Ito na nga siya, 'di ba? Napaka on time ng Japan na train system. Nakakahinga, naghabol kasi tayo. Naghabol kasi kami. Pagtingin kasi namin sa orasan, 11:06 na. So tara, ganyan talaga. Kasama yan when you travel. So dapat talaga yung pasensya mahaba. Guys, ito itsura ng rapid train. Ayan. So, dapat sa nakaharap tayo. Mapuno-puno na siya. So, saan tayo? Dito na lang tayo, bes. Guys, ito na si Enzo. Si vlogger Enzo. Nakikita ko sa may kape siya. Oo, ang tagal na namin hindi nakakapagkape ng maayos. Grabe. We're so excited. Pupunta na tayo ng Kyoto. Isa yung Kyoto sa nilook forward namin. Alam niyo kung bakit? Dahil sa Torii. Dahil doon sa may Torii Gates na rin. Isa may Mervillion. Diba? At saka, syempre, based kasi dun sa mga nababasa namin. Yun kasi mas relax na city. So, galing tayo sa mga mega city na Tokyo, and then Osaka. So, doon, relax lang tayo.
Kaya, we made sure na mag-ano kami, mag-stay kami doon ng one night para relax lang talaga. Hindi kami maghahabog. Iba kasi ginagawa ng balikan. Ano yung bisa sabihin siya? Di ba Ano yun? Di ba sabi ni Mel, sa Kyoto, relaxan tayo. Sa Kyoto tayo magsasampay ng paa, guys. Ang sakit grabe ng paa ko. Guys, pang 8th day na namin dito sa Japan. Parang ang dami-dami nang nangyari. Next station na tayo, guys. So dito, wala na yung mga matataas na buildings. And kung titingnan nyo, guys, akala nyo yung train, mabagal. No, ang bilis na talaga. Hindi mo lang talaga siya mararamdaman. Pero kapag yung bigla siyang hinto, halimbawa, daw mo siya mararamdaman. One station away na lang tayo. Guys, grabe. Ang laki rin niya palang station. Ang laki rin palang station ng Kyoto. Ang daming tao. And then from here, ang dami nilang pala ritong trains. Meron pa silang mga underground. Kaloka, no? Today is May 11. 12 o'clock, 12 noon. 12 noon. Kamusta ang weather sa Kyoto? Mainit! Mainit na. Long sleeve pa naman ako. Eh, wala na akong damit. Very wrong. Mainit siya. Saan tayo? Tapos walkathon. Yung hotel namin ay mga 10 minutes walk from Kyoto Station. Para lakad lang tayo. Pero nga dito, doon lang yung busy sa line na yun. I mean sa area na yun. Yung doon lang sa may train. Pero pagdating dito, mas relax na. Ganda pa naman suot na Enzo. Oh, green. Pero sa naman yung dibdib. Oo, uso yan. Sumakto naman sa'yo kasi mainit. Guys, here's our hotel. Mga 10 minutes walk nga lang. Ayan. Ayan ang pangalan niya. Hotel Briller. Malaking hotel din pala siya. In fairness. So tara na. Here's our hotel. Ayan na. Ganda. Para ka pumapasok sa spa. Ganun talaga yung vibe niya. Ayan. Diba? Pero ang check-in pa, again, is 3 p.m. So malamang papaiwan lang sa atin yung gamit natin. Ang lamig. Buti pa rin yung lamig. Ayan siya. Ay, pwedeng mag-coffee. Ay, free drinks, so. Guys, sobrang miss na miss ko na yung coffee. Ito kagad din nakita ko. Ito kagad din nakita ko. Hindi mo na pumunta sa front desk. Ayan na. Hanap ka na. Here's the coffee. Yan, may free drinks pa siya dito. Ito, self-check-in ulit. Ayan, o. And then, dito, magbabayad kayo dito kapag ka-credit card. Kasi ito na nga yung free drinks. Magko-coffee muna kami ng Enzo bago lumabas. So, dito, maliit lang naman yung reception area niya. Ayan. And then, may lift din. Tapos, here, merong bando machine. Ayan. Meron din atang ano. Ano to? Ay, meron din mga washing machine. Ayan. And then, of course, meron dito microwave. Ay! Ice. Ito, ice. So, ito yung parang pinaka-common area nila. So, tingnan natin. Ano itong mga na ito? Wala lang. Lalagyan niya ng ice. Dahil na-miss namin ng coffee. Ito, oh. Nagko-coffee agad kami. May sinusundan sa Enzong instruction. Ano yan, Bes? Ito yung coffee. Ayan yung coffee. Tapos, Bes, nakatingin sa'yo tuloy yung ano. Yung reception. Ipapasok yung coffee. And then, sinusunod siya dito. Isang ganito, isang baso ng coffee. Okay, lalagay dyan. Natin. And then, number 1, coffee mood. Coffee mood. Coffee mood o mode? Ulit. Number 1, coffee mode. Okay. Tapos number 2. Anong gagawin? Oh, ayan na. Hindi na kaya ng Enzo. Nag-number 2 na. Tapos, next. number 5. Ano na gagawin? Oh, wala na. Hindi na alam na Enzo, guys. Tapos, Kaya mo yan. Nakatingin sa yung reception. Yan.
Ah. Pero nagawa niya na yung kanina. Uy, mali. Tama. Beses sa maratingin sa'yo ng reception. Bakit? Yung dami ng tubig. Naku, yan. Nagkamali pa sa Enzo. Pero nagawa niya ng una. Adjust to ano. Ito, oh. Hindi siya yung... Sorry. Ayan na, oh. Humingi na ng sorry sa Enzo. I need more water. O, diba? Ayan, sa Enzo nakaabala pa. Ganyan talaga sa may Japan. Okay. So, Okay. Sharp. large, medium, Large. large, yeah. Paet, pero okay. Thank you! O, diba? Ito na siya. Adjust mo dito. Ganyan talaga sa Japan. Minsan kailangan mo first time bago mo matutunan. Ayan naman sa Enzo. Grabe yung Japan guys, napaka-advance sila napaka-advance sa lugar nila. Ano ba Pait? yan? Kasi ano yun yan? Kaya Black naman coffee pala, ba yan? palang sugar pa, kaloka. Again, it's Japan. Ito yung ilalagay dun sa may pinaka machine. Hindi yun eh. Proud na proud pa ako kay Enzo kasi nag-CR ako. Pagbalik ko, may coffee na. Akala ko naman siya ang gumawa. Yun pala, yung palang reception pala ang gumawa ng unang coffee. Tinuruan na pala siya. Diyos ko. Gaya ng inaasahan, dahil sa maigpit talaga sila sa oras, hindi pa tayo makakapag-check-in kasi 3 p.m. pa. So para hindi masayang yung oras natin, pumunta muna tayo ng Nikishi Market. Total gutom na rin naman kami and 1 p.m. na. So kain muna tayo doon. Pero tignan nyo naman guys, uma-outfit na naman ako guys, umamin kayo. Pasensya na ha, lagi na kami outfit check. Charot! Oo, kasi pakiramdam namin artista, charot! Hindi, kasi ang mura lang nito guys, maniniwala ba kayo na ito, ang ganda ng tela niya, oh. Ito, oh. 200 pesos lang yan guys, sa may Shopee. And then, tignan nyo naman, ito yung mga gusto ko, oh. May something, iba yung cut niya, o diba? Oh, para kung Indian. Halika na, baka may magalit na naman sa atin, sabi arte-arte ko na naman. So, ito si Enzo, kasama ko naman si Enzo, guys. Ayan, so excited ka na ba? Excited na akong kumain. Yes! So, sana dito makapag-food trip talaga. Ang namimiss kasi talaga namin yung food trip na yung pa isa-isa lang, tapos tumitikim, tapos lilipat na naman kami. So, sana this time magawa na natin siya. Tara na, baba na tayo. Nakikita nyo ba kung gaano to kalalim? Ang lalim, grabe. So, sabi nga nung iba, lalo na nung matagal na sa may Japan, lahat daw ng train stations, meron naman daw escalator at saka elevator. Pero sa totoo lang ha, hindi ko alam, baka susunga-sunga lang kami maghanap. Meron talagang mga stations na wala. Katulad nito sa may Kyoto, wale. Talagang tinignan namin yung dalawang exit dito sa station na to or entrance. Wala talaga. Ganon din naman sa may Osaka at saka sa may Tokyo. Meron talaga kami napupuntahang mga station. Nahanap kami ng hanap ng escalator at saka ng lift or elevator. Wali. Baka hindi ko alam ha. Baka hindi lang namin nahanap. Or baka hindi naman talaga lahat meron. Ang tahimik ng station dito, alam nyo nasa may na tayo, relax na lugar. Diba walang katao-tao, kami lang, at saka dalawang foreigners. Dito nga pala, medyo critical yung ticket, yun pala. So dito, walang station. Ang gagawin nyo, ang ginawa namin, nagtanong kami doon sa may pinaka-ticket counter. Kasi, wala naman palang station na nakalagay. Nakalagay yung mismong amount or value. So, sila magsasabi sa'yo, sabihin, sige, pindutin mo yung 220. Ganun siya. Tagal namin dito. Tagal namin, ganun pala siya. Kung wala kayong ticket, yung single ticket lang, yun, ganun yung gagawin nyo. Buti na lang, meron ako, ano tawag dito? Pasmo card. Pasmo card. Nabigay ni Miss S. Hanggang ngayon, nababanggit ko pa rin sa Miss S. Ang dami kasing pag-giveaway sa akin ni Miss S. So ito, i-charge lang siya ng i-charge. So wala akong problema. So ayan siya. Kaya lang, grabe no?
imagine niyo Japan to. Tapos 50 minutes away lang kami sa may Osaka, itong Kyoto. Tapos iba na naman yung train experience, ganyan. So, ganun talaga sa Japan. Kahit saan ka magpunta, iba yung magiging experience mo. Kung gaano kaingay yung train station sa may Osaka at saka sa may Tokyo, ganun naman katahimik dito. As in, wala talagang maingay. Guys, grabe nakakabigay yung katahimik. Promise. So, ganun siyang katahimik. Unlike nga doon sa may mga mega cities na napuntahan natin, kasi sobrang dami ng tao, maingay. Tapos, may nagkukwentuhan pa rin, ganyan. Saka dyan sa Osaka pati sa Tokyo, palagi mga nagmamadali yung mga tao. Yes, palagi nagmamadali. Dito wala. Naririnig nyo ba? Pati yung tunog ngayon ng sapatos, naririnig na natin yung yabag. Ganun talaga siya katahimik. So, mananahimik na lang muna kami. Diyos ko, baka naman mapagsabihan kami na bawal parang maingay dito sa may loob ng station. So guys, nandito kami sa lift, nakahanap kami. Yes! Tapos kayong dalawa lang talaga kami, Uy, akyat mo! Hindi na tayo makihiyato, di ba? Naku guys, ayaw yata kami paakyatin. Diyos ko, nagyabang pa naman kami. Tama, alam mo yan. Wala, ayaw. Ayan na. Akala ko mapapahiya pa kami. Guys, may nakita kami, matandang-matanda talaga, nakayuko na. Umakyat pa na hagdan. Siya, paralyzed pa yung niya. Yung kanang kamay niya. O nga pala guys, sa pinagkaiba nga pala dito guys sa may Kyoto. Diba nga, sobrang konti ng mga pasahero, yung tren nila, napakatagal yung interval. Yes, yun lang. At ito pa nga isang kaibahan, maginit. Ang araw ka agad. Ang araw. So magkita-kita tayo pag nandun na tayo sa my market. We are now here at Nishiki Market. Maliit na alley lang to guys. Kaya for sure, siksikan dito. At hindi to tatagal. I mean, wala pa sigurong 10 minutes. Naikot na natin to. Ang daming tao. Ayun, daming foodang guys. Siyempre, magpo-foodang na tayo dito. Hindi pa talaga kami kumakain. Nakita ko agad 700 yen. Charot! So, tara na. Daming tao guys. So, nakikita nyo kung gaano karaming tao. Nakaka-add ng vibe niya yung kulay ng bubong. Ganda. O guys, hindi na kami lumalakad. Natutulak na kami kusa. Super siksikan. Parang hindi bumagay yung damit ko kasi mainit. Let's wait. Ano ba yan? Kahit saan na kami dalhin. Look at this guys. Crab stick. Tapos ito naman yung hipon nila. Ang laki. Diba? Magkano to? It's 500 yen. Ay, nasa yun inaano siya guys, ano talaga, sinusunog? Sinusunog. Ay, ganda. Grabe guys, hindi ka na makalakad. At saka talaga, tulak ka na talaga guys. Tulak-tulak na talaga. Nawala na si Enzo. Kasi kung saan sana kaming direction dinadala. Pero na. Ayan, dito pwedeng kumain ng paisa-isa lang. Let's see kung saan tayo dadalhin. Ayan, dito medyo lumuwag-luwag na. Ay, Diyos mio. Nakakaaliw. Guys, dito sa may Japan, ang dami-daming may tindang takoyaki. Pero lahat pinipilahan. Ito, meron na namang pila. Ganda nitong kainan, guys. Puro foreigners kumakain. Sige, lakad pa tayo. Maghanap tayo ng pwede nating makainan. Guys, pati fresh meron. Ito buhay pa, Diba? Nga, ang laki ng oyster. Grabe. Ayan, super, super big. Guys, pwede rin ditong pumasok sa loob. Tara, pasok tayo dito sa loob. Ito, mas maliit siya na alley. Ay, dami rin ditong paninda. Ayan, Tapos, dito kayo upo sa ganito. Yan. Dito kayo upo sa ganito,
I mean, tatayo pala. Wala palang upuan, nakatayo lang kayong ganyan. Ayan, ganyan siya. Makakapag food trip na tayo, makakatikim na tayo ng gyoza. Ang gyoza ay 5 pieces for 500 yen. Ayun sa Enso. Gyoza and karage. Ayun doon tayo. Ayan guys, ito sasabi namin Tapos, dito kayo tatayo. Ganyan. So yeah, solve ka naman. Sarap nung karage. Pati yung gyoza. So yun muna, tikim-tikim muna tayo kasi meron pa naman tayong pupuntahan para marami tayong makain. Food trip lang tayo ngayon. So now it's 3 p.m. na. Hindi pa 2:30. 2:15. 2:15. So maglalakad pa kami and then sasakay pa kami ng isang station. So sakto 3 p.m. makakapag-check-in na tayo. So saktong-sakto na para makapag-room tour na kaagad tayo, mapakita namin sa inyo yung room namin. So ano pang gagawin? Tara na, charot. So tara na. Balik na tayo sa may hotel natin. And again, guys, here's Vlogger Enzo for our room tour. Drum roll, please. Charot. So guys, start na kagad tayo. So pagpasok natin, guys, iba dito yung style na kasi pagpasok, nasa kanan agad yung vanity mirror, tapos nandito yung mga lagyan ng bag natin. May mga pa-hangers din sila. Tapos dito, sa tapat ng pintuan, ayun gara, diba? Sa Pilipinas, diba pangit yung ganito, yung pintuan sa pintuan. Gara naman dito sa Japan. Kasi Aray. yung CR nila. Pagpasok natin yung CR. Same. Same. Pero, ano ba to? Merong automatic na Meron ba dito? Hindi siya automatic. Sa ibaba kasi automatic, no? Sa baba automatic. Ganyan. Pero, nandito guys. Anong pera? Pero nandito sa harapan niya yung yung controller niya. Yan Kasi ng Japan, lahat ng CR dito automatic. Tapos, ito yung flash. And then, Hot and cold shower, din sila guys. Hot and cold din sila. Ay, dito sa may Kyoto, yung tubig nila sa sink nila sa yung top water nila. kaya mo yan? Sige na, wag ka kakabahan. Ay guys, yung tubig yung top water nila dito sa Kyoto, walang nakalagay na drinkable. Okay. Kasi diba sa Osaka, pati sa diba, sa Tokyo, nakalagay. Pero kami ni Mel, never namin tinry iinom kasi hindi namin maisip na yung tubig nasa sa CR, iinumin mo, parang hindi namin kaya pa. Tapos ito yung nila guys. Bathtub May again. bathtub sila, diba? Tapos syempre, laging may toiletries. Toiletries nila. Kompleto. Ito diba? hand and face soap. Tapos ito yung conditioner, shampoo, and body soap. And meron dito itong cap. Okay, next! Just May go. shampoo din sila. Ano yan? Hair dryer. Go. Okay, Dito na tayo sa kabila. Dito, ang laki ng TV. Ganda. Tapos may initan ng tubig. Ay! Guys, ang mamalas social dito. Bakit? Merong coffee machine sa baba. Napakita ko na kanina, hindi nanonood si Enzo. Okay, dito. Tapos may initan ng tubig. Fridge natin, super liit. Yan. And, nakapag-take out na yung kami guys ng pagkain namin. Nag-McDonald's kami. Kasi Okay. Diba, sa last vlog natin about sa food, merong nag-suggestion. Try nyo mag-McDonald's yun, mas sarap. Okay. Next na tayo. Yung pen ha, baka makalimutan mo. Lagi ko pinapaalala yung pen. Oo. Diyos ko sa yung pen. Ito na yung ating kama. Anong room? Ating kama. Ay, mas malaki yung rito. Mas malaki yung bed. Oo, laki ng bed. Tapos, ayan, yung gusto namin, guys. Ay, iba na naman yung style nito. Ito naman, Dibotones. Dibotones. Ay, ito talaga yung parang bathrobe style. Hindi. Tapos, ang maganda sana rito, guys, ito, dalawa yung bintana. But the problem is, hindi siya yung kita. Ayan, iba siya. So, ayan, ito na yung room namin. In fairness, mas malaki naman yung room namin dito. Maganda siya. And it's only 2,509. Guys, palakpakan natin si Enzo. Nakakapag-vlog na si Enzo. So, summarize lang tayo ng kaunti. So, simulan natin yung papunta dito, via train. Sobrang simple lang. Medyo mahirap hanapin yung pinaka-station doon sa may Osaka. Pero, na lang guys, lagi na lang kayo mag-Google Map. Never kaming naligaw kapag nag-Google Map kami. So, doon lang kayo mag-base talaga. And then, yung pamasahe niya nga ay 580 yen. Tapos,
50 minutes lang, nandito na kagad kayo sa may Kyoto. Kaya pala pwede rin siyang gawing balikan. And later, sasabihin namin kung bakit pakiramdam namin yung iba nagbabalikan. Later na. And then, ano ba yung first impression namin dito sa may Kyoto? Una, ano siya, hindi naman sa hindi magulo. Siguro hindi siya ganun ka-crowded. That's number 1. Number 2, hindi yung nagmamadali lahat ng tao. Parang they're taking their times. Parang lakad lang sila. Ganyan. Hindi katulad sa may Tokyo. Diyos ko, sasagasaan ka kapag ka mabagal. Or sa may Osaka. So, ganun siya. So, mas relaxed dito. Mas maganda yung vibe niya for us na mahilig kami sa may nature. Kasi may makakita ka talaga ng mountains. Tapos, kanina, medyo mainit because tirik na tirik yung araw. Pero nung humapon naman, okay na din naman. Kapag wala na yung araw, lumalamig pa rin naman. Pero, sa tatlo, ito yung pinakamainit na napuntahan namin. So, pagdating sa pagkain, pakiramdam lang namin na mas mura dito ng kaunti. Kasi yung gyoza, na kinain namin kanina, 500, 5 piraso na. Samantalang doon sa kanina natin, tinakbuhan natin. sa Tokyo, 180, isang piraso lang. So, yung pakiramdam namin. So, dito, pakiramdam namin, hindi rin kami tatakbo. sa tatakbo. So, So, ito na yung sa may accommodation. Ngayon lang namin nalaman na, pala dito, may tax. Bayad na yung hotel namin, tapos nung nag-check-in kami, bigla kang sisingilin ng 200 yen each. Per head yun, and per night. So, imagine, kung 10 kayo rito lahat nag-stay, so, per night, meron ka agad na 2,000 yen. Paano kung 3 nights kayo dito? So, that would be 6,000 yen. So, kaya pala iba, nagde-day tour lang din dito. Kasi, yung 200 yen medyo masakit-sakit yung kapag marami kayo. So, so yun lang naman. Pero, 2,500 lang din naman yung hotel. So, yun lang naman. Mura din naman. So, hanap kayo. Kami ang pinili namin, yung walking distance lang dito sa may train station. Kasi nga may dala-dala kami mga kung anik-anik. So, para hindi kami mahihirapan. So, we are so happy na sa Kyoto na tayo. Siguro makakagawa tayo rito ng isa or sana 2 vlogs man lang, no? Para may pakita namin sa inyo. Kasi guys, pang 9th day na yata namin bukas. Kasi pang 9th day na, yung battery namin, na. So, titignan namin. So, let's see. Titignan natin. So, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po, abangan nyo pa yung mga susunod naming vlog dito sa Kyoto. Konti lang naman to. Tapusin nyo na, guys. Again, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin Japan Travel Vlogs. Bye, everyone.